morning po sa inyong lahat. Hindi kayo makakain. Kung mapilit kayo, pinisa kayo kung hindi kayo makakain. Good afternoon pala. Good afternoon and good morning. Still good morning. Hello. Tuturuan ako naman. So, today, it's November 1. The first day of the month. Hello po. Sa mga pumupunta po para sa mga mahal nila, bisitahin yung mga mahal nila. Hello po. Kami po dito. Always sa bahay lang. Alam niyo naman po kung bakit lang nasa bahay lagi. So, sinabi ko si mama na siya magpakain. Tinatamad ako. Sakit yung mukha. Hello? Ito po ay pakinggan natin si Sir again. Hello, sir. Good morning. Okay, good afternoon. It's 1:34. Pasensyahan niyo po kung nakikita niyo ang ganda kong to. Na the impossible but possible can and can't. Hindi ko alam kung anong meaning ng can. Hindi ko rin alam kung anong meaning ng can't. Sige po. Good morning, good afternoon sa inyong lahat. Andito po ako sa inyong lahat. Sa inyong harapan, naglilingkod upang bigyan natin po ng sariling pangunawa ang bawat senaryo dito kay Sir. Ang bawat senaryo ay yun yung ibig sabihin ay ang mga bawat pangyayari sa araw-araw sa mga OFW, domestic helper, workers na kaya nga, ano po ba ang dapat gawin sa problemang mga katagang nanggaling sa kanila or mga senaryong nanggaling sa kanila? Ano-ano po ba? Bakit po laging nangyayari ang mga ganong aksyon sa kanila at bakit lagi po nating pinaglalaban ang mga rights ng bawat Filipino na nagtatrabaho sa Middle East? Aray ko. Magpaalam ka kasi! Yun yung pinakaayaw ko sa lahat. Kinakagat ako ng hindi nagpapaalam. Bastos. So, let's see. Ano po ba ang pagbabago ng Pilipinas nung nakarinig ako ng sinasabing bagong Pilipinas? Ano po ba? Hindi ko alam.
Ako lamang po ay magtatanong kay Sir Ted Filon na sa mga katagang nanggaling sa kanya, bagong Pilipinas o bago pong pangyayari or first time pong may nangyayaring the word rare. Ano po bang klaseng rare yan? Rare disease? Rare scenario? Rare. Alis na. So, makinig po tayo dito. Hello, sir. Ako po ay makikinig sa mga katagang nanggaling sa iyong bunganga na mga nangyayari talaga. Kasi po ulit-ulit lang naman. Kaya ulit-ulitin natin. Sige na po, makinig po tayo. Kami mga OFW, plastic sa social media. Bakit po? Sige nga po. Bakit nga po? Let's see. Kung isa ka, anak, kung isa ka anak or asawa ng isang OFW, panoorin niyo po ito. Kung isa kang anak ng OFW or asawa, panoorin niyo po ito. Ganun din ako eh. Parang hindi maintindihan kasi tuloy-tuloy yung yung walang kama, walang tuldok, walang question marks, basta tuloy-tuloy. Hindi mo alam kung ano po ba ang mga gustong ipahiwatig yung mga meaning na yun sa kapwa nating tagapanood. Kaya mag-a-analyze po talaga sila, babasahin po talaga nila kung ano po ba yung gusto yung ipahiwatig sa bawat Filipinong nanonood sa atin. Ganun ako. Tapos, i-forward. Hindi ko rin naintindihan, ah. Naka. Sige pa. Let's begin. Ay! Let's begin. Sabi ko, hindi pataas. Bata ka, tatanda ka, swerte mo pag may mga anak ka, asawa, tutulungan ka pag nakapagtapos yan. Kaya ikaw ngayon pala mag-isip ka na, magtabi-tabi ka na, ikaw lang dapat nakakaalam yan. Kasi hindi habang buhay malakas ka, hindi habang buhay bata ka, tatanda ka. Swerte mo pag may mga anak ka, asawa na tutulungan ka pag nakapagtapos yan. Nakuha nyo? So magtabi, mag-ipon po tayo makapwa kong OFW. Mahirap po talaga maging OFW. Ako 10 years na po dito. Kung ano yun. Totoo po yun. Mag-ipon, magtabi. Pero, anong klaseng ipon at tabi ang kaya nga tumutulong ka sa mga kapatid? Kasi sila yung tinatawag na tawagin yung benefits, to gain more benefits for them from the OFW. Or from who are working as OFW, as workers. Bakit po benefits? Give and take. Yun po yung gusto kong ipaunawa sa mga ate ko at kuya ko na give and take na tinatawag. Not only by take. True po yun. Tignan niyo po ang nangyari sa akin. Tik. Totoo po yung sinabi niya. In our thought, hindi po tayo magiging selfish na tinatawag. It's because suntukin ko to. Prince, tinuturuan ka ni Mama, ha?
kalukuhan ng mga kapatid ko dito. 4 pa naman sila. Yung original naming kapatid dito, 4. Yung mga adopted, ang dami nila. Lumilipad pa. Oh. Pakinig tayo. Wala ako. Yung naranasan ko rin po yan. So, siya may next video. Medyo emotional ako ngayon. Kaya laban lang, mga kapwa ko OFW. Hello guys, meron ako nakita sa TikTok, no? Hindi ko na lang anuhan yung music. Napakalungkot yung music eh. Baka makopyright naman ako. So, magbibigay lang ako ng reaction at opinion dito sa kay kababayan. Okay? So, ilagay ko na lang dito sa screen pero basahin ko muna. So, sabi dito sa post niya si Madam Bronshoy. Shoutout po si Madam. Buhay ko dito sa Saudi. First time mag-abroad. Kala ko ang dali lang ng buhay sa ibang bansa. Pero dito ko naranasan ang hirap na di ko inaasahan na. Ganun naman talaga eh. Bawat pangyayari sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating gobyerno, may karanasan po dapat. At 100% na naiintindihan ang bawat side. Not only one side. Kasi pag iniisip po natin ang ating sarili, alam niyo po ang pera, nandyan po yan. Sorry sir ha. Yung thought nandoon. Magtipid. Mag-iwan para sa sarili. Yung thought nandoon. Ang sa akin lang naman, the benefits while you are working in abroad ay yung tinatawag na tulong sa pamilyang meron ka. Sa mga kapatid na meron ka. Why? The benefits in there are give and take. You are providing what they want, they needs, but they need parang return. Ibalik natin kung meron po talagang respeto. Kasi, yung benefits na sinasabi ko, lumalago ang isang baga kung ikaw ang puhunan na nandun sa business na meron kayo sa isang pamilya. Puhunan na nandun ka sa labas. To make it short, ikaw ang bumanat sa lahat ng mga gawain doon. It's because your thoughts are open mind for what happened and for you have a goal for this family, for that kind of family, for those who want you. Parang kung sino yung tutulungan mo. The benefits in there, they need to return to help your family para ma-lessen ang burden na meron ka. That's the scenario and the thought na dapat ay to make you open mind. Not only by take. It's useless. You make them suffer. You make them suffering in their whole life. That's what we call the selfish action. Kaya meron ganong words from Sir. Tama po ba? Sa mga senaryong nangyayari sa akin, ganon po ang nangyayari. There's word selfish. There's word we don't care. They don't care. Ito ang puhunan. Ngunit ang lahat, kung sinong puhunan, malakas ka dahil you're still working in outside. You can buy the medicine that can evolve your life. The economics growth, the cycle is there. But do you think when you are old, you receive the return like gold? You expected the gold from your children. You want to receive the gold from your children. The gold are the benefits
to make you easy life when you are basta parang papunta ka na sa pagiging matanda. Yun yung ibig kong sabihin. Kasi the goal ay sila na yun. For example, you are the 18th K. At ini-evolve mo kung sino man yun na magiging 21K to make it sure na ibabalik nila para hindi ka magiging at least 18K ka lang lagi. To make you evolve also, mag-i-increase yung not only the 21K. Mag-i-increase ka kung mas lalo, for example, may 40K, nandun ka. It's because the returning benefits is there. Respect. Yun yung tinatawag. Not only by our own side, not only by your family side, child. Andun po yung selfish na tinatawag. Only take, and give the other families and the friends. No po. Yun po ang tinatawag. Yun pong pinapaunawa niya. The selfish or the character is in there. Hi, Madam Silentes Lily. Yun po. Kaya minsan, hindi nagkaunawan dahil iniisip baka sa pagtanda, hindi maibabalik yung mga serbisyong nagiging kasali sila sa kanilang plano. Kalungkot, di ba? Ate, kainan nila, bawal ka kumain, di sila kumakain. Kainan nila 5 p.m. Tapos sa baba, may nakalagay, takot ako, syempre, first time ko pa. Yan o, syempre, yan o. Pansin nyo, nakikita nyo ba ang picture ni Kababayan? Kumakain po, di ba? Saan po ba kumakain to? Kumakain sa banyo? Hindi ko alam kung sa banyo ata to, sa kwarto, basta nakatago. Di ba? Imagine mo, maliit lang. Labas, ampon ka dito ha. Labas. Wag na, makikita nyo na naman yung madadagdagan na naman ang tinatawag na selfish action. Hindi ko kaya. Ako dito katulong talaga. Kasi, hindi ko naman dinadown yung word na katulong. Nandyan po tayo. Nakaranas po ako. But in this case, hindi ko kayang linisin ang lahat-lahat. Bakit? Yung dito ko, sumasakit. Yung dito ko, nararamdaman ko sakit. Yung dito ko, kaya light talaga yung ginagawa. Kasi pag ito, nawalan na talaga ng lakas, hindi ko na talaga magagamit. Kaya nandoon yung tinatawag na selfish action. To take care my right arm. Kung ganito, natatrapuhan ko kilikili ko, baka sa sunod, magiging paralyzed na. Hindi ko alam ko ano. Dati ang sakit talaga. Talagang hindi ko talaga wala talaga akong trabaho. Wala. Yung doon, talagang grabe ang sakit ng ko dito. Pero ngayon kasi ang tubig malapitan lang. Pero nararamdaman ko naman. So, nawala na naman ako. Itong ampon kong ito. Naiwan ko. Makinig tayo. Yung kinakain niya, yung parang kanton lang siya, di ba? So, totoo po ito. Hindi po to biro.
Totoo po ito nangyayari kasi may mga kakilala ko ganito po nangyayari. Di ba? Kung nasa Pilipinas ka, mahirap yung buhay mo, pero hindi ganito kung kumain kayo. Kahit tuyo man yan, suka man yan, kamatis lang, kasama mo yung pamilya mo, nakaupo ka ng maayos sa lamesa. Masaya kayo kumain. Diba? Pero dito, akala nyo sa abroad masarap ang kinakain? Hindi. Tira-tira po yan. Paano kung ang amo mo'y madamot? Diba? Hindi nagbibigay ng pagkain na sarili mo. Kaya nga kine-questions ko sa ating gobyerno kung sino man yung pumroprotekta sa ating workers, especially the DH or OFW. Inisa-isa ko na lang. Kasi kasali naman sila talaga doon sa workers. Ano po ba ang nakakapaloob? You are doing monitoring for the sake of the OFW workers, domestic helper. Alam niyo po, pag ang OFW na tinatawag or workers, mostly, nare-receive nila ang tamang kain. Kasi may food allowance sila at nadadagdagan pa yung food allowance nila sa kanilang sahod. Nakukuha nila kasi iba yung sahod. Ngunit pag domestic helper, for example, the 1,500 na sahod, nandun yung 300 na food allowance. For example, so the remaining are 2,200. Now, the food are inclusive there. The basic needs. Shampoo, napkin, whatsoever, toothbrush, Colgate. Now, I am asking, you are monitoring them? Are you sure that basic needs na-provide po ba nila? They are humans also. Now, meaning kung hindi po, the basic salary are 1,200 only. And then, for example, pag may nasira, at not expensive, they will deducted as expensive. Expensive things inside their house. The business is in there to make afraid or intimidate them in that kind of situations. Paano po yan? Bili ka sarili mong pera, ikakaltas pa. Yung iba nasa banyo kumakain. Baka ito, tira-tira pa ito. See? Alam niyo po sa hospital, nung ako po ay nagtatrabaho, ay mag-aasawa ng, ano nga yun? nung ako po ay nagtatrabaho doon, meron pong mga remainings na food na binibigay sa amin, tinatanggap ko naman po. Kinakain namin. And that food are still clean. They are covering, or nakalagay po doon, pizza, nakakalagay po doon sa lagayan talaga. Yun po, pwede po yun. Yun po yung mini-merienda namin. Pag ano talaga, nagbibigay naman po talaga sila. Pag mga anong oras, pag may time talaga, nakakakain kami. Pero pag walang time, diretso, hanggang sa matapos ang oras ng aming duty. Kaya nga, you are not valuing them. You are not treat like a family. You're DHW.
Domestic helper. BHW na naman ako. O DSWD. DH. Totoo po yun. Tignan niyo po. Nasa loob po siya. Either, that impossible po sa kwarto to eh. Nasa loob po siya kumakain. Sa banyo. Meaning, may nakakahawa pong sakit sa kanya. Pakainin niyo sa kusina. Kung ayaw niyo, treat them well. They are providing the service from their own hands, from their own body. Treat them well. Give them the right things. Right things or right? It's because the right, it's involved the things, basic needs. Tama po ba, sir and mom? That's what we call, we treat them as a blood. If you can't ask a friend, if you can't ask enemy, but show them how you are tawag niya, itrato nyo sila bilang isang amo. Kung ayaw nyo itrato to be like family, bilang amo. And then there's a word rights. If you want the respect, show the respect also. So the cycle of inside in your house, and like a boss, there's a response. The respect, it's because you are a boss. Don't shout me how we understand. Yun yung pasyente na sinigawan ko rin. Hindi na totally sigaw, high voice in front of him. O, kinausap niya ako ng maayos. Dahil napapahiya din siya. Ako po, pag pinapahiya po ako sa maraming tao, nagtitrigger din po kahit gaano po ako tahimik. Yung iyak ko pong yan, nawawala din po. Dahil pagod na po ang iyak niya. Pagod na po akong umiyak. Kung akala niyo po ang isang mabait ay hindi nakakagawa ng senaryong ikakagulat ninyo, ay talagang treat them well para walang gulo. You need them to work to less the burden in your family and to less the burden of her family, vice versa. If you want the respect, show them respect, and they will show you how to work as a respect, like domestic helper, how to provide the good or the quality as a domestic helper. Treat them like equal. Yes, you are a boss. That's why ang level nyo, ipantay nyo sa kanila. Because they are working as your family. They treat you as a family. They leave the family here in the Philippines to provide the service in your family. That's what we call family. We belong to your family. We belong together. True po yun. Belong together. Why? It's because hands. It's because body. The mental are healthy. The physical are healthy. The emotional are healthy. The spiritual are very healthy. And there's
respect. So you receive the most important are healthy, and you receive the blessings from your homeland. Why homeland? It's because you are working and humans in that country. You are receiving more benefits in your work because the stress are free. Do you think? No. Now, if you are not agreeing what I said, that's what we call our thought are like this. Only our side ang naiintindihan natin. So if like that, well, delikado po ang ating domestic helper sa inyo. You can use the physical, the emotional, and mental to trigger all the sick that who are hiding inside. Yung sakit na yun ay nakatago po at natutulog po. Pag tinitrigger po, nagkakaroon po talaga. Lumalabas po ang sakit na yan at nakikita ko at nakikita po. At yun po ang pruweba. Ngayon, bakit ganun po ang sinasabi niya? Not to tell you family, to tell you honestly, please family. How we say we belong together also? If you are thinking only your side and only your family, and do you think that all your son and daughters can provide 100% when you are old? No po. Some the oldest, they are thrown in the garbage. That I don't like characters of that kind of the Filipino. Treat them well. It's because someday, mararanasan nyo rin yan. Kung ano ang ginawa nyo sa nanay nyo, ganun din ang mangyayari sa inyo. Di ba, ma? Ma? Palangga mo ko, ma. OFW plastic. Di, paano na lang si Mugo mo, ma? Kung amo na, ma. Salamat! Plastic si mama, no? Sugot ka, ma. Mulang na. Dati. Ma, sino palangga mo, ma? Si Mugo. Oh. Wala pa kumay na yung mga trabaho. Sina mo palag ni. Ay, nako. Okay. Let's proceed. Tama po ito. Totoo po ito. Hindi po ito parang biro. Marami pong kasabahay ganito. Kasambahay. Ngayon, ikaw, kung ito ay isang ina, okay? Kung napanood nyo to, kayo mga nasa bahay, mga anak, nagpapakasarap kayo kumain, nagagalit pa kayo sa inyong mama, yung parents mo na hindi kayo... Ako po, iba pong ugali ko. Pag magagalit po ako, magagalit talaga. Kay mama, nagagalit po ako. Kay Mogo, kay King, kay Han. Nagagalit ko talaga ako. Kasi ayaw ko ng stress talaga. Ang sa akin lang, nawala ako makinig tayo. Binibigyan ng ganito, wala kang bagong cellphone. Pero tingnan mo yung ina mo. Ikaw naman, kung asawa mo naman to, ikaw lalaki, wala kang ginawa, kadasahod, mag-inom, tawag sa mga kumpare, barkada, may papainom. Pero yung asawa mo, tingnan mo. So, tingnan nyo. Di ba? Meron mga OFW plastic. So, totoo lang, plastic. Ano nyo bakit? Sa totoong buhay nila, nandyan sila sa Saudi, dito sa Saudi, kumakain sila ng ganito. Pero hindi nila pinakikita yan sa social media minsan. Alam nyo, pinakikita nila, masaya sila.
Lalo na kung walang amo, magsusuot na maayos, di ba? Tatawag ngayon sa kanilang mga pamilya, asawa at anak. Masaya. Pinakikita niya masaya siya. Plastic po yun. Dahil ayaw lang nila masaktan kayo. Kumbaga ayaw nila mag-alala ka. Anong tawag nun? Kung ikaw yung anak, mag-alala ka sa nanay mo na ganito yung buhay. Pero sa totoo lang, ganito po yun. Buhay nila. Di ba? Kung ikaw yung anak, di ba? Kung ikaw yung asawa, di ba? You know, sa totoo lang po, kinat ko yung video kasi medyo tinamahan din ako. Alam niyo, sa totoo, ang hirap talaga maging OFW. Di ba? Natatamaan ang dalawa, natatamaan ang dalawa. That's what we call the steal. Meaning, may soft-hearted ka pa rin, sir. Meaning, nare-realize natin kung ano po ang dapat natin gawin to the future and what is it and who are they. But do you think na alone lang po ba? Kaya nga, di ba, meron tayong tawag ito, shoulder. Parang kaya mo yan mag-isa. Ganon siguro, no? Mas yung blood, hindi ko alam ano yung than water, sticky blood, basta yun na yan, kung naintindihan niya. Kaya naano ko talaga yun, na-proof ko talaga, nakikita ko talaga yun in my own eyes. Experiensyado talaga. Kaya siguro kung wala yung thought ko na enjoy mo lang lahat habang ikaw pa'y bata ka pa. Enjoy ko ang lahat. Kasi may limitasyon ako na tinatawag. Pag nakagraduate ako ng 4 na taon, yun na yun. Pwede na akong mag-asawa. Ngunit, yung tinatawag na pwede na.